Hey there, the name's Hannah and welcome back to my YouTube channel. And if you're new here, welcome to my channel. Today, we are going to reorganize this bookshelf together with the other bookshelves. I wanted to reorganize this bookshelf as well as yung isa ko pang bookshelf, yung parati yung nakikita sa background ko sa may bedside table. I'm planning to switch yung books na to doon. Initially, nung binili ko yung bookshelf na yun, lagayan ko talaga siya ng mga nabasa ko na books kasi nga, hindi na siya kasya dito. Napansin niyo naman yung shelf na yun sa mga previous videos ko and malapit na rin siyang mapuno. Hindi kasi ako ganun ka-artistic or creative pagdating sa mga designing and decorating. So, as in, ipag-switch ko lang talaga sila. Without further ado, let's start. I'm sorry for this angle, guys, kasi ganito ko siya sinet up para makita nyo ng buo yung bookshelf ko. Ang plano ko is lahat ng mga hindi ko pa nababasa, ito kasi yon sila lahat. I'm sure hindi to kasya doon sa bookshelf sa my bedside table ko. So, ang ilalagay ko lang doon ay yung mga nasa priority list ko ng TBR. In that case, kukunin ko lang muna dito yung mga first sa series or yung mga kasunod sa series, hindi yung buong series. Should I put this Woven Kingdom? I'm hesitant with this one kasi hindi pa tapos tong series itself, and then ito pa lang yung book sa series nito na meron ako. So, I think I'm going to let it stay here. Pero, regarding with these two books, Emily Henry books, I'm just going to add this one kasi I'm that type of reader na pinaprioritize basahin yung mga early published ng author. And in this case, mas naunang mapublish tong Book Lovers kasi sa Happy Place. Ayoko kasing makamiss ng reference if ever i-reference ni Emily Henry itong Book Lovers or yung Beach Read or yung People We Meet on Vacation dito sa book na to. So, ayoko makamiss ng kung anong reference. So, I'm going to add this one only. Next, Love and Other Words. Yeah, I'm going to add this one. Also with these two, hindi ko pa nga rin to kompleto, dalawa pa lang siya. Pero, I'm going to add this first book kasi nasa video ko rin naman to noon. Yung second video ko ata ng Wheel of Fortune, if I'm not mistaken. So, let's add that here. We're also gonna add this, I guess. Para kasi siyang interesting. Ito yung book na impulse ko lang binili kasi parang nakakita lang ako ng one review sa Reels ata or sa TikTok, something about this book and parang it piqued my interest. Also, this book, You've Reached Sam by Dustin Tao. Sobrang tagal ko na rin tong gustong basahin kaso natatakot kasi ako. Kasi nga, alam ko namang nakakaiyak ko pero I'm going to add this book then. I'm just going to add this one, Meet Me at the Lake, kasi mas naunang publish to. Kesa dito sa This Summer Will Be Different. Dito naman kay Abby Jimenez, I don't remember kung anong naunang ma-publish dito sa tatlong to. I think this 2022 na publish itong Part of Your World. And yung Just for the Summer 2024. So ito nga yung nauna kasi I'm pretty sure ito yung last eh. Hindi ko lang alam kung alin yung nauna dito sa dalawang to. I'm wrong pala.
So, apparently guys, I'm correct na ito yung una, pero I'm wrong na ito yung huli. Second and third book tong dalawang to. And I'm also going to add this Jane Austen, Pride and Prejudice. Hindi pa ako nakakapagbasa ng classic. Pero napanood ko na yung movie nito. So, ko lang maintindihan yung deeper context. Kasi alam niyo na kapag mga movies, usually surface level lang ng info about dun sa character or sa plot. So, gusto ko siyang mas lalong maintindihan yung plot niya and then yung mga characters, everything. So, Pride and Prejudice. I'm going to add this one. Ito yung aking current read. Dito ko siya nilalagay. So, currently, I am reading One Dark Window by Rachel Gillig. And I think I am 30%. What do you think? Parang, no? Chapter 15. And so far, it is so interesting. I mean, sobrang unique ng magic system dito. First time kong makabasa ng ganitong magic system. Though, hindi naman ako masyadong pang nakakapagbasa ng books na fantasy ang genre. May mga nababasa na rin naman ako mga similarities sa ibang mga books, sa iba't ibang mga books. Pero itong One Dark Window, never pa ako nakabasa ng similar dito. And sobrang interesting niya. Sa una, medyo nakakalito siya. I mean, kasi nga unique yung magic system and yung concept. So, medyo nakakalito siya at first. Pero nung naintindihan ko naman na siya, sobrang nakakatuwa siya. I'm excited to know what will happen. Ang ganda ng pinaka-conflict nitong book na to. And also, this is my tabs, the tabs that I'm using in this book. And as much as possible, I'm trying to match the cover with the tabs para maganda siya tignan. We're finished in this shelf. Ito kasi mga educational books ko yan. So, dyan lang talaga yan. We're moving on here sa taas sa aking fantasy shelf. Lagay lang muna natin tong ating pile here. Yan, para makita nyo kung ano yung lalagay natin doon sa kabila na bookshelf. Medyo mataas ako kanina kasi nakaupo ako sa table ko. So, I think I'm also going to sit na lang para hindi naman ako putol siguro dyan. We're going to let this stay. Hindi yan yung current book sa series. Hindi pa ako tapos sa Caraval. So, iwan lang muna natin siya dyan. Pero, Fourth Wing, this is the first book in the series, Fourth Wing. So, I'm going to add this also. Stenciled siya, guys. Oh, ang cute. Kusog lang natin to. Also, we are going to add The Serpent and the Wings of Night by Carissa Broadbent. So, I guess duology to. Yeah, I hope duology lang siya kasi parang feeling ko for me, yun yung mga nag-work na series sa akin in terms of length. Hanggang trilogy lang. Hindi ko na kaya yung more than 3. Parang mawawalan ako ng interest doon sa series na yun. And mahirap din siyang collect yung physical books. Kasi gusto ko, once na maumpisan ko yung physical, dapat sunod-sunod siya until the last book. If yung series na yun is more than 3 books, parang nahirapan akong mag-commit. Kasi nga, first of all, mahal siya. And second, limited lang yung book shelves ko. Kagaya ng Shatter Me, gusto ko rin siyang basahin talaga. Kaya lang, sobrang daming books noon. Parang more than 5 ata yun. So, mahirap siyang i-commit. I don't know. Siguro in the future, sana makapag-commit ako ng ganung kahahaba. We're going to let this stay kasi siya yung book 2, book 3, and then ito book 2. So, stay lang natin yan. Pero this one, we are going to add The Wicked King by Holly Block. So, recent ko lang din nabasa yung book 1 nito. Hindi siya heavily focused sa romance. So, more on political fantasy siya. We are going to add Legendary kasi nga, nililook forward natin to doon sa ating wheel nung nakaraan, diba? Pero ito, stay lang natin to. Also, these 2 books kasi nga, kailangan ko muna matapos to before I dive into this series. Should I add this one? Hindi ko pa rin kasi kompleto yung books nito. I just realized na 5 books nga pala to. Why did I buy 5 books, diba? Or 4? Next is, ito, duology rin ata to. By Rebecca Ross, also the author of Divine Rival. So, for me, parang
author na yun sa akin, si Rebecca Ross. Duology nga, buti na lang duology lang siya. This, I'm going to add this kasi sobrang gusto ko nang makapagbasa ng works ni R.F. Kuang. And also, I'm going to add this one. Pero box set kasi siya. I don't know, should I open and then just take the first book or put this 3 doon? Nahihinayang kasi ako i-open siya. Ang weird naman din kasi kapag kinuha ko tong isa and iiwan ko tong dalawa, may space doon. So I've decided i-add natin tong 3. Belladonna. Same din dito. Hindi ko po to kompleto. Book 1 pa lang meron ako. Nahirapan kasi ako maghanap ng mismong cover na to. Ito kasi yung gusto kong cover. Hindi ko pala alam kung ilang books to. Hindi ko muna to i-add. Dito muna siya. And lastly, this one, I'm going to add this for sure. Kasi ito talaga yung pinakamatagal na dito sa bookshelf ko na to. I think, open ko na nga siya. Lalong lumalala yung condition ng book dito sa plastic na to. So, I'm going to let it free. Ngayon ko lang siya ma-open. Ayan, nagkaroon na siya ng, I don't know, ano ba to? Mold ba to? I actually don't know the difference. Can you confirm if that's mold or not? Parang mold kasi siya eh. Also this one. So now, kompleto na ang ating pile at ilalagay natin siya doon sa kabilang bookshelf. Okay, so we're here na sa ating bookshelf. And nandito na rin yung mga books na ilalagay natin here. So, let's take out these books and ilipat natin doon. Let's move on to putting this. I think I'm going to put this. Should I put it here? Is that good? I know. Fantasy here. Does that work, guys? Yeah. Actually, guys, alam nyo, I've come across a new way of protecting your books. Imbis na yung usual kong ginagawa na may desiccant, nakakita ako sa TikTok ng new way. Parang ganito siya. Ganyan. Parang book sleeve lang siya. Na parang pwede mo siyang kunin anytime. Yan. Ganyan. Naku, baka di ka siya mabalik. Ayan. Ganyan lang siya. Para pwede mo pa rin makita yung books mo anytime. And then pwede mo siya ibalik. Yung desiccant pala, yung ginawa ko dati, is kailangan pala siya parang every 3 months or 6 months ata dapat siya pinapalitan. 6 months to 1 year ata, if I'm not mistaken. Parang ganun daw siya ka-often dapat palitan. Hindi ko siya alam before. Yun, parang sabi ko ang hassle naman nun kung open ko ulit yung pagkaka-cover. Kasi yung, di ba yung pag-cover ko nun parang as in naka-cover talaga siya. Kailangan mo siyang i-open talaga para palitan yung desiccant. So sabi ko parang ang hassle naman nun. Ngayon, sinusubukan ko yung way niya. Kagaya ng ganito, naglalagay din siya ng desiccant sa likod ng bookshelf niya. Yun lang yung papalitan niya, yung desiccant. And I think meron din siyang dehumidifier, pero hindi pa kasi ako nakakabili nun. Ino-observean ko nga kasi parang feeling ko nung naglagay ako ng desiccant, parang wala naman nangyari. Parang safe pa rin. Pero ayan, nalagay ko na siya, guys. Hindi slide mo lang siyang ganyan. I think mas clever way to, guys, kasi if ever pwede mo pa rin i-check yung mga books mo if may gusto kang balikan ng mga quotes or something.
madali mo lang mababalikan kasi i-slide mo lang. Hindi ko pa nagagawa yan sa lahat ng books ko, pero marami-rami na rin ako mga nagawang ganito. And ginagawa ko na rin siya sa mga recent kong reads.